Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Tuloy-tuloy nga pala ang pagbubuo natin ng bahay at pagkatapos ay pinagluto na naman tayo ng aking misis ng masarap na ulam. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay dire-diretso pa rin tayo sa aming pagtatrabaho. Sa part niyang ito ay inangat namin ang isang batong napakalaki. Hindi namin kaya itong itulak ng manumano, kaya naman gumawa kami ng paraan para maalis ito dito. Gumamit kami ng kahoy para maialsa ang batong malaki. Dito ay tinuruan kami ni Papa kung paano itulak ang mga malalaking bato. Sabi sa inyo, yung kamay, yan, pwedeng manumano. At nang maialsa na nga ang bato, ay manumanong tinulak ito ni Irap at ni Unyo. Nang matapos nga ito, ay pinesto na namin ang haliging I-beam. Nagtulungan nga namin itong iangat at nang maipwesto, medyo mabigat din ang I-beam, kaya naman lahat kami ay nag-iingat para hindi maipit. Nang maitayo nga natin ang tatlong poste ng I-beam, ay umuwi muna tayo sapagkat lunch break na. Pagdating ko nga sa bahay, ay nagluluto na ng ulam ang aking misis. Nagluto pala siya ng adobong baboy, kaya naman sobrang natakam tayo dito. At ngayon lang ulit tayo makakatikim ng karne. Kadalasan kasi ay puro isda ang ating mga ulam. Dahil nga dito ay makakatikim na naman tayo ng karning baboy. Ang pagluluto ng aking misis sa adobong baboy ay medyo matamis. Nilalagyan niya kasi ito ng asukal kapag siya ay nagtitimpla. Nang maluto na nga ang adobo ay nagsandok na kami para makakain na ng pananghalian. At lalo nga tayong nakaramdam ng pagkagutom sapagkat napakasarap naman ng adobong iniluto sa atin ng aking misis. Agad nga tayo ditong nagsandok ng kanin para makakain na. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Tapos nga ang lunch break ay balik na naman tayo ulit sa trabaho. At sa part namang ito ay nautusan tayong kumuha ng kahoy para pang-brace. Tanag ang kinuha nating kahoy sapagkat napakatibay nitong pang-brace. Ito rin ang kalimitan namin ginagamit kapag gumagawa kami ng mga kubo. Dahil nga dito ay makakatipid sa materyales ang nagpapagawa sa atin ng bahay. Nang makakuha na nga tayo ng tanag ay agad itong nilagari ni Papa para ma-brace na ito sa bago naming nililayout. Prepare na kasi namin ang isa pang paglalagyan ng I-beam. At ito ang pang-apat na I-beam na maikakabit natin ngayong araw. Sa kabilang banda naman ay hinahanda na ni Pinsan Gilbert ang aming I-beam na ikakabit. Nang nagmerienda nga kami ay sinilip muna natin ang ating nagawa. Nakatatlong poste na nga tayo dito na ginamit ay tanag para i-brace. At kung mapapansin nyo mga idol ay ilan lang dyan ang mga coco lumber. Dahil nga dyan ay napakalaking tipid na nagpapagawa ng bahay. At nang okay na nga ang rampahan ay binuhat na namin ang I-beam para ipwesto. Full force nga tayo dito mga idol sapagkat napakabigat ng ating haligi. Nga ito ay nilibel muna namin para malaman kung saan tatama ang flooring. Mahalagang ilibel ang bawat gawa dito para pantay ang maging resulta. Ito ang pinakang mahalaga sa mga bahay na ginagawa. At ilang araw pa nga lang tayo dito sa ating tinatrabaho ay napakalaki na ng kanyang inusad. Nakalima nga kaming posting na itayo at nakapag-pile din ng mga hollow blocks. Siguradong bago mag-isang linggo ay napakalaki na ng ating mga natapos. Bago nga siguro mag-isang buwan ay maaari na tayong makapagbubong. Habang naghihintay nga tayo ng bagong project ay dito muna tayo magtatrabaho. Dito ay makakakuha din tayo ng mga iba pang diskarte at matututo ng ibang skills. Kapag day off namin dito ay magpipishing ulit tayo. Sa lahat ng sumusuporta at palagi ang nanonood ng ating mga videos ay maraming salamat po sa inyo. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!